Magandang umaga mga bata! Ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang Tagubilin Ating Sundin. Matapos ang module na ito, inaasahang nakapagpapakita ka ng mga kaugaliang Pilipino tulad ng pagsunod sa tamang tagubilin ng nakakatanda. Pero bago tayo magsimula, atin na munang subukin. Basahin mabuti ang mga nakasulat sa speech balloons. Alin sa mga sumusunod ang tagubilin sa atin ng mga nakakatanda? Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa papel. Kabilang sa mga tagubilin ng mga nakakatanda ay huwag sasali sa usapan ng nakakatanda, umuwi kagad sa bahay pagkagaling sa paaralan, huwag pabayaan ang mga nakababatang kapatid, at magpasalamat sa mga bagay na ibinigay sa iyo. Sa araling ikalawa, tagubilin ating sundin, isa sa mga magagandang kaugalian nating mga Pilipino ay ang pagsunod sa tamang tagubilin o paalala ng mga nakakatanda. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging masunurin, lalo na sa mga nakakatanda. Isa ito sa mga kaugalian na dapat nating ipagmalaki. Ang pagsunod sa tagubilin ay nagdudulot ng kasiyahan sa ating mga magulang. Ito ay isang paraan ng pagpapakita natin ng paggalang at pagmamahal sa mga nakakatanda. Bago tayo dumako sa ating talakayan, balikan muna natin ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Suriing mabuti ang mga larawan, iguhit ang check kung ang larawan ay nagpapakita ng kaugaliang Pilipino at X naman kung hindi. Isulat ito sa papel. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay check. Pangalawang bilang, ang tamang sagot ay X. Pangatlong bilang, ang tamang sagot ay X. Pang-apat na bilang, ang tamang sagot ay check. Pang-limang bilang, ang tamang sagot ay check. Magaling mga bata! Ngayon, atin ang tuklasin. Ikaw ba ay sumusunod sa mga tagubilin ng iyong mga magulang o sino mang nakakatanda sa iyong tahanan? Basahin mo ang kwento ng magkaibigang Roy at June. Ang kwento ay pinamagatang Buti na Lang ni Sherlyn L. Ison. Oras na ng uwian. Iniligpit na ni Roy ang kanyang mga gamit para sa pag-uwi. Paglabas niya ng silid-aralan ay naghihintay na sa kanya ang kaibigan niyang si June. Roy! Tawag ni June. Lumingali nga si Roy at hinanap ang pinanggagalingan ng boses. Nakita niya ang kaibigang si June na nakatayo sa tabi ng bakod. Patakbong nagtungo si Roy kay June. Bakit June? Parang excited na excited ka? Tanong ni Roy. Halika, sumama ka sa amin ni Nadine. Pupunta kami sa bagong bukas na computer shop. Doon lang sa kabilang kanto. Yaya ni June. Naku, hindi ako pwedeng sumama June. Pasensya na ha. Ang bilin kasi ni nanay, umuwi ako agad pagkatapos ng klase. Sagot ni Roy. Sandali lang naman tayo, ano ka ba? Sigurado ako magugustuhan mo din doon kasi maraming bagong malalaro sa computer nila. Masayang wika ni June. Sumama ka na, ilang minuto lang naman tayo doon eh. Pangungulit ni June.
Pasensya na talaga, Jun. Sa susunod na lang ako masasama. Magpapaalam muna ako kay nanay. Sagot ni Roy. Sige, ikaw bahala. Basta ako, sasama kina din. Kapag tinanong ka ni nanay, sabihin mo hindi mo ako nakita ha. Wika ni Jun. Ha? Akala ko ba sandali ka lang? Hahanapin ka siguro ng nanay mo. Nag-aalang wika ni Roy. Ngayon lang naman ito, Roy. Ako na ang bahalang magsabi ng dahilan kay nanay ko. Basta huwag mong sasabihing pupunta ako sa computer shop. Wika ni Jun. Umuwi ka na lang kaagad, Jun, sagot ni Roy. Pero nagtatatakbong nang umalis si Jun. Pagka-uwi sa bahay ay nagmano si Roy sa kanyang nanay at pumasok na sa kanyang silid upang magpalit ng damit pambahay. Nagdilig muna ng halaman si Roy at pinakain niya ang kanyang mga alagang manok at bibi. Anak, magmerienda ka muna. Pagkatapos gawin mo na ang iyong mga takdang aralin. Wika ni nanay. Opo, nanay. Maraming salamat po. Sagot ni Roy. Dumating ang tatay ni Roy at siya ay nagmano. Nako, Roy. Kanina sa kanto, nakita ko sinugod sa ospital si Aling Lota. Wika ng tatay ni Roy. Bakit daw po, tatay? Ano po kaya ang nangyari? Tanong ni Roy sa ama. Dahil kay Jun, ang tigas pala ng ulo ng batang yon. Kinukwento ng ama kung bakit tumataas ang presyon ng nanay ni Jun. Sagutan natin. Basahin at sagutan ng mga tanong. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, sino ang magkaibigan sa kwento? Pangalawa, saan inaya ni Jun si Roy? Pumayag ba si Roy at bakit? Ano-ano ang mga ginawa ni Roy pagka-uwi niya sa bahay? Pang-apat, ano ang balitang hatid ng tatay ni Roy? At panghuli, kung ikaw ang papipiliin, sino ang tutularan mo? Si Roy or si Jun? At bakit? Atin ang suriin. Masdan ng mga larawan, alin sa mga larawang nasa ibaba ang nagpapakita ng pagsunod sa tagubilin ng mga nakakatanda? Kumare, kumusta ka na, Isang? Ang sipag naman mag-aral ng iyong anak. Nanay, mabuti naman, kumare. Oo nga, nakakatuwa nga ang mga anak namin yan. Tama ba ang ginagawa ng bata sa larawan na hindi nakikisali sa usapan ng matatanda? Tia Sally, Mario, heto ang pasalubong namin sa iyo ng iyong tiyo mo. Mario, naku, marami pong salamat Tia Sally at Tiyo Arturo. Anong tagubilin ang sinunod ng bata sa larawan? Pangatlo, makakabuti ba sa isang batang tulad mo ang ginagawa ng bata sa larawan? Kung hindi, isulat sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutin ang gawain.
susi sa pagwawasto. Maraming salamat mga bata. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam!